Ngayon po, ako po ay may isang katanungan para kay Auntie Claire Castro dahil sinabi niya na si VP Sara ay isang sinungaling nung lumabas yung issue about sa may namatay sa Amerika. Ano na ngayon, Auntie Claire? Sino ngayon ang sinungaling? Vindicated si VP Sara. Ikaw kasi, ang hilig-hilig mong, alam mo ikaw, the way you act and answer, mala-commercial. Pati pag nagsalita ka, may mga monologue mo. Natatawa ako sa'yo. Ngayon, dahil lang sabi mo, ang mga bumabati ko sa'yo ay garapata. Kumusta naman? Ginarapata ka? Kating-kati ka ba? O ano na, tandaan mo, pag sobra sa garapata, ang asong blank. Ano nangyayari? Ito ay nakakamatay. So, good luck to you. And next time, bago mo banatan ang VP Presidente, tingnan mo muna kung anong posisyon mo compare sa ating Vice Presidente. God bless everybody and have a wonderful day ahead. Love you guys. Senator Amy Marcos, welcome back to the Netherlands. Kailan po kayo dumating, Senator? Ngayon na ngayon, galing sa aeroplano. Okay ba? Okay. Gusto ko lang maki-extra dito. Kumustahin kayo bago ako umuwi. At pinuntahan ko ang ating mga kababayan, mga kailgan ko, ng mga Ilocano, mga Waray, mga Bisaya sa UK at pati na rin sa Italy. Napakarami po nila at iba't iba yung problema nila. Pero in the meantime, nag-umpisa na tayo magpila ng iba't ibang mga batas sa Senado. Siyempre, yung mga priority bills ko, pero maliban doon, may bago akong bill, ang President Rodrigo Roa Duterte bill, which is SBN 552, at ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen, ang extraordinary rendition. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente, na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. At papatawan natin ng parusa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. Ikalawa, may ombudsman case na nakatenga. Yun nga lang, naghihintay ako sana tapusin kasi magbabago ang ombudsman. Kinakabahan ako, baka hindi na dinggin. Ganun pa man, dalhin natin yung kaso at pursigihin natin para managot ang talagang nag-utos nitong kababalaghan. Okay. Until when are you here po? I don't know yet. Okay. Inumbita ko siya sa Saturday. Alam mo naman, backup dancer lang ako. Kanina, hindi ko na binanggit sa inyo, napag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte si Senator Amy. Kasi binanggit ko sa kanya na nandito si Senator Amy and nag-request din siya ulit sa ICC through the lawyer kung pwede ba siyang makapasok doon. At tinanong ako ni Pangulong Duterte kanina kung bakit daw gusto pumasok ni Senator Amy. Sabi ko, baka gusto ka kausapin. Sabi niya, ano naman sasabihin niya? Sabi ko, well, hindi ko alam. Sabi niya, pareho kayo na sinasabi politika yan lahat. It's all politics. Yeah, sabi? Politika yan lahat. It's all politics. And then sabi niya na, I believe that she is sincere with her friendship with you. Sa akin daw, oo. Kasi sabi niya, pwede naman siyang hindi makipagkaibigan sa iyo pero nakikipagkaibigan siya sa iyo. Sabi niya, yun ang nabanggit niya kanina. On another question, Senator Amy Marcos, tatlong senador po ang mag-propose a resolution to do a house arrest with respect to the interim release of President Rodrigo Roa Duterte. Will you share or will also vote for this resolution to be? Siyempre talagang ako'y nakikiisa sa kanila. Pero sa kabila nun, alam ko rin na hindi tayo papansinin ng ICC, ano man ang ipataw dyan. Kaya pursigihin natin, maliban sa resolution dyan sa Senado, na baka naman baliwalain lamang. Pursigihin pa rin natin ang pag-iipon ng ebidensya at pagtatanggol kay Presidente sa loob ng proseso nitong ICC. Baka naman madaan sa tiyaga at sa dasal. Okay. You? Last question po. Senator Amy Marcos, you urged the Malacanang to write a comprehensive report with respect kung ano po nangyari with respect to the involvement of the First Lady, Liza Marcos. Are you also going to open an investigation to look into this matter? I think Senator Robin has already initiated an investigation. Yun ang nabasa ko sa dyaryo pero hindi pa kami nagkakausap.
Ganun pa man, ang akin mas maigi dahil nababalabag at nagugulanta ang buong tambayanan tungkol na dito sa cocaine overdose na nauwi sa pagkamatay ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ang laking kahihiyan at ang balita, may mga opisyal sa event na yon dahil Manila Film ang talagang pinopromote nila. Kaya kinakailangan alamin natin kung ano nangyari. Sa Malacanang naman ako nananawagan na kung maaari ipaliwanag nila para yung inosente hindi pagbintangan at yung may kasalanan o yung may accountable baga kinakailangan managot. Thank you. Okay siya. He's in a good mood today. Mag-isa lang ako bumisita kasi gusto ko ng one-on-one sa kanya. And yun. So, ang discussion namin, binalitaan ko siya about sa autopsy report ni Mr. Paolo Tantoco, and then binalitaan ko siya about sa mga missing sa Bungeros case. And then ang sabi niya, and then sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing sa Bungeros case. So sabi niya that is preposterous. Yeah. That is preposterous. Tapos napag-usapan namin, nagsabi na naman siya ulit no wag na bumisita sa kanya because it's taking toll on burden sa finances ng family ko. And then I told him na okay lang, wala namang problema sa akin. And then mas mahaba yung discussion namin about pro-cremation and anti-cremation. So sino ba ang pro-cremation dito? Anti-cremation. Parang equal lang. No? Ma'am, meron pang isa, ma'am. Ma'am, yung i-donate yung parts. Ako, i-donate ko. Nag-apply kasi ako din. Ako din. Diba? Oo. Donate for study. Doon sa driver's license ko, organ donation ako, naglagay ako doon ng check sa driver's license ko. Pero ako kasi gusto ko ilibing yung aking katawan sa ilalim ng lupa. Pero merong iba na ang preference nila isunugin yung katawan. So ang tagal ng discussion namin kanina kasi umabot na kami sa legal. Sabi ko, once you're dead, sabihin ko, ang next of kin na ang may-ari ng katawan mo. Decision, yes. Sabi ko kaya nga may mga instances na ang first family at second family nag-aaway sa bangkay nung ano, 'di ba? Kung sino man yung namatay. And then umabot na kami sa bilangan ng spaces para sa ashes doon sa mausoleo. Sa urn. Spaces para sa urn doon sa mausoleo. So ang tagal ng discussion namin. Sabi ko bad feng shui yan na yung cremation. Sabi ko that's bad feng shui. And then sabi niya, ano? Sabi ko feng shui. Sabi niya feng shui din na. Sabi niya, lahat ng naga-pungsoy namamatay na. Pero ma'am, gusto niya magpalibing dito. So, gusto niya magpa-cremate. Pero dito yun. Kung saan man siya mamatay, sabi niya, gusto niya magpa-cremate. So, noong last time kasi na napag-usapan namin, naputol yung discussion namin about, kasi may iba kaming kasama, may iba akong kasama pag-isita. So, naputol yung discussion kung pro and anti-cremation. So kanina medyo mahaba talaga yung discussion namin about cremation. Ang ending, sabi ko, so pagpatay na ang tao, 'di ba? Hindi na niya alam kung ano mangyayari sa katawan niya. And by law, yung katawan na yan ay property na yan ang next of kin. Sabi niya, unang-una, hindi property ang katawan ko. Sabi niya, hindi property ito ni Nino Man. Sabi niya, hindi ito property ni Nino Man ang katawan ko. At sabi niya, sundin daw yung sacred wishes niya. Last wishes niya kasi sacred daw yon sa tao kung ano yung last wishes niya. So sinabihan ko siya, ma'am, sabi ko, sige, yung eldest na lang namin na kapatid ang pagawain mo kasi hindi ko talaga gawain na sunugin niya katawan mo kasi bad feng shui.
Hindi ma'am, hindi rin masusunog. Ay, susunugin talaga yan kasi wala siyang will. Kung meron siyang testament na nandoon, hindi yun hindi susunugin. Susundin siya. O susundin o sino yung mga anak. Kailangan meron siyang will. Ganun yung nangyari sa asawa ko. Yeah, kailangan kung meron. Kung meron na o wala, susundin talaga. So yun. Well, as a former president, yes. Oo. Kaibigan naman ba yan ng madam? Yes, entitled to be, Pero ayaw niya kasi ng mga ganun, ma'am. Ang gusto lang niya is paano i-dispose yung katawan niya. Balik pag next time, tanungin ko sa kanya, bakit ayaw niya sa ilalim ng lupa? Takot sa bulate. Baka ganun, no? Pero ma'am, biblical yung ililibing. Hindi yung susunugin. State in the Bible na tayo ay ililibing, hindi tayo susunugin. Biblical yun. Nasa kanila. Tsaka sa customary ng Pilipino, nililibing talaga yung katawan, di ba? Kasi ang sabi niya, Anyway, ma'am, Yes. So yun yung discussion namin and wala siyang message ngayong kasi nagbagal yan